paano nyo ibebenta yung inyong pong plataforma? Pag sinabi ko anti-poverty, anti-corruption, pro-environment, pro-education, new governance na kasamang civil society, tsaka mainstreaming yung mga positive alternatives, ang number one na sasabihin ko ron, hindi to pangako kasi ginagawa ko na ito. Patuloy lang ito sa konteksto ng bilang presidente ng Pilipinas. So ginagawa ko na ito lahat. Dati pa. For 40 years in total. Magbibigay po kami ng 10 issue. Pag-sabi po yung inyong konkretong programa para po sa mga usaping ito. Edukasyon. Edukasyon. Number one, ang gagawin ko, papalitan ko yung framework of education dito sa ating bansa. Of course, dapat sapat yung number of schools, pero mas importante kung ano yung substance ng education. So papalitan ko yon towards a more child-centered, child-friendly na approach. Plus also multiple intelligence yung kanyang content. Hindi lang nakafocus to sa IQ, but the 10 other intelligences ng tao. Sa healthcare, kalusugan? Sa healthcare, papalitan ko rin yung framework, ang paradigm ng atin, healthcare towards preventive and holistic health. Karamihan ng mga sakit ng mga tao, more than 90 to 95% can be prevented. So therefore, importante yung paradigm na ginagamit, plus universal healthcare for the poor. Pwede sila mag-access sa bottomless consultations sa mga medical doctors, plus access to tertiary healthcare including surgery. Okay. Sa housing ho, sabi niyo sa plataforma niyo, gagawin niyo ng maayos na pabahay, mga squatter o di ba? Paano niyo po ito gagawin? Dito, binabala ko dito yung parang tinatawag ng win-win solution. Kasi sa pag-iikot ko sa mga squatter areas dito sa Metro Manila, ang number one, dalawang laging issues sinasabi sa akin. Security of tenure sa residence nila at saka security of employment. Dapat yung hanap buhay nila hindi madidistorbo. Pag hindi kailangan ilipatin, doon mananitili sila sa area nila, gagawa ng modern structure which can be co-planned according to their needs. Okay. Corruption. Yes, right. Paano gagawin natin sa katiwalian? Okay, dito, ang concrete action ko rito ay gagawa ko ng bagong cabinet position on civil society affairs. Dahil ang corruption is so endemic and pervasive, kailangan ng tulong of all citizens of goodwill, including din sa business sector. So ang business sector organized, ang government organized, ang civil society hindi. Tutulungan sila maging organized para magtulong sa corruption. Ito po expertise nyo, ang kalikasan. Yes, okay. Ano po ang inyong panukala na gawin? Maraming aspeto ng kalikasan. Dito, daming aspects, no? Focus lang tayo, let's say, sa El Nino. Actually, itong El Nino is less problematic, let's say, than a super typhoon na dadating sa atin in the age of super typhoons. So, ang akin thinking dito, with the failure of Copenhagen Summit, kailangan mag-prepare tayo sa Pilipinas ng disasters, upon disasters. So, relocation, new urban planning, kasi karamihan dito magkaroon ng inundation yung mga lowlands natin in the next couple of years. Yung pong mga squatter o nakatira sa ating mga areas na talagang putok na putok, paano po natin sila mahihikayat na mga laga sa kalikasan? Kasi sila po yung mga nasa Poso Negro, nasa tabing ilog, nasa mga daluyan ng tubig. Paano niyo po sila mahatak dito sa inyong advocacy na environment? Lahat na nakakausap ko nakatira sa mga, especially sa mga estuary, sa mga canal areas and dangerous areas, willing sila mag-relocate. Especially, naintindihan na nila kasi, halimbawa dito sa Quezon City, during the Ondoy, 8 to 10 feet yung flood sa kanila. So alam nila na delikado na yung buhay nila. They're willing to relocate as long as may security of tenure and employment sila. Okay, usaping So pera bukas po. sila. Foreign debt. Yes. Ano po yun yung plano? Foreign debt, may dalawang bahagi sa foreign debt na kasama sa plano ko. Number one, yung mga foreign debt tainted with corruption, with crony deals and yung mga ganon, re-negotiate yun. Titingnan natin muna na mas malalim. Second, yung mga legal, siyempre babayaran yun. Okay. I-re-examine natin yung mga, third pala, yung i-re-examine natin yung mga loans na problematic. Okay. Na may Sa crony presence. pork barrel at taxes. Pork barrel, I will advocate for the abolition of pork barrel. Ito ang isa sa central reason for the corruption. Lahat ng pork barrel. Pati taxes, mag-impose kayo? Taxes, siguraduhin natin muna na nagko-collect tayo, ginagastos natin ng taxes properly so that when we restructure taxes later on,
towards the latter part of my administration, handa yung tao kasi nakita na responsible yung use ng taxes by government. Yun pong kawalan ng trabaho, ano ang inyong panukala? Unemployment? Yes, unemployment, nililink ito sa massive employment scheme na gagawin natin sa countryside. 70% of the poverty is sa countryside, and therefore, modernize natin ang agriculture. We'll give all the support that's been necessary na missing dito. Reproductive health. Pananaw sa reproductive health. I'm pro-life in the sense na ayaw kong abortion, but I'm pro-choice in the sense na pag gustong pumili ang isang tao ng method na hindi nakaka-harm ng buhay, pwede yun. For example, okay sa akin ang condom. Hindi kayo nangangamba na kakalabanin kayo ng simbahan dahil pro-choice nga kayo? Hindi, kasi sasabihin ko lang sa simbahan, I've been telling priests and nuns sa position ko, I'm in favor, for example, sa vasectomy at ligation because sa Old Testament, pumayag rin yung Diyos na ma-circumcise yung male. Charter change? Charter change, against ako sa charter change, especially Chacha. If you look at the moves ngayon of the current administration, patungo sa charter change na Chacha because they want to transform into a parliamentary system. I think we will see a legal dictatorship the moment magkaroon ng shift sa parliamentary system. Insurgency? Insurgency, matatanggal lang natin ang insurgency pag nakikita na may political will ang government to address structural injustice and structural violence. Papakita natin to by going after, let's say, monopolies, cartels, unfair practices sa poor. Pag nakita na yan, then I think they will be willing to negotiate kasi nakita na rin yung political will. Mr. Perlas, sakaling magkaroon kayo ng pagkakataon na maupo po sa Palasyo ng Malacanang, ano yung una na problemang inyo pong re-resolbahin? Sa akin, yung first 100 days, generally, ang perspective ko rito is a time to demonstrate political will. Halimbawa, i-abolish natin yung corruption sa Bureau of Customs at BIR in 100 days. Kayang gawin to through the appointive power and through certain measures na lalagay ko doon sa may kuha. Also, within 100 days, to show political will sa environment, we'll make sure na walang smoke belchers dito sa NCR within 100 days. We will dismantle private armies within 100 days. Yung National Anti-Poverty Commission, Yes. na bansagan ninyong politicized ito? Yes, oo. Bakit? Wala halos nangyari. In fact, during the time, actually, kami rin nag-recommend ng creation ng NAPSI. Ito yung advocacy namin during Ramos times, naging social reform agenda, naging batas. But it was misimplemented dahil ang nilalagay doon are not really truly representative, hindi bumabalik sa baba yung procedure dito. That's why I'm going to overhaul NAPSI to make sure na nakaupo doon are the true representatives of the poor. Okay. Pinasili po namin yung mga plataforma ng mga kandidato. Sabi ng Institute for Political and Electoral Reform, magaganda yung ideya ninyo pero baka iilan lang ang nakakaintindi o nakakaalam ng mga ilang konseptong komplikado like holistic approach, 6 pillars, 3-folding framework. Parang medyo yata daw elitist o ang inyong pagkakasulat ng plataforma. I think naman siguro yung mga tao na nagsusuri sa internet, maintindihan yun, may paliwanag naman doon. Actually, pag nakasababa na ako sa ground, iba yung language na ginagamit ko. Mas madali naman. Mas madaling Mata-translate mo para sa masa? Mata-translate talaga. I've been working with farmers for over 40 years. So, nagbibigay ako ng lecture in their language. I can speak Tagalog, Visayan, Ilonggo, and I give So ano sa Tagalog yung 3-folding framework? At yung holistic. Kabuuan, ang holistic kabuuan, ang 3-folding, yun, walang Tagalog translation doon. Ang tawag ko actually dito, bagong bayanihan. Bagong bayanihan. So, is tulungan ng the 3 major powers, ang tatlong aspeto ng society na may kapangyarihan, cultural power ng civil society, political power ng gobyerno, at saka economic power ng negosyante. Okay. Una pa rin po ng ICOR, parang yung pinapaliwanag niyo sa inyong plataforma daw pinagsama-samang idea ng mga NGO. Totoo rin yun nun kasi consultative yung platform na yun. That's why sabi namin from the very beginning, it's a living document. So, talagang ako may ideas ako ng sarili. And of course, in-incorporate namin doon yung mga ideas ng iba. Kasi sinasabi namin, tayong lahat ang magbabago ng Pilipinas, hindi lang isang tao. Kung tunay yun, papakinggan natin talaga yung mga ideas ng ibang tao. Hindi lang NGOs.
Okay.